Sa puso ng isang probinsya, sa gitna ng luntiang bukirin at sariwang hangin, naninirahan si Isabela, Bella Rivera. Isang dalagang may taglay na pambihirang ganda, hindi lang sa panlabas, kundi maging sa kalooban. Si Bella ay kilala sa kanyang kasipagan, kabaitan at walang kapagurang paghabol sa kanyang pangarap, ang maging isang matagumpay na interior designer. Para sa kanya, ang bawat espasyo ay may sariling kwento at ang trabaho niya ay bigyan ito ng boses, ng buhay, ng kulay. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na design firm sa Maynila, malayo sa nayon niya, habang sabay na nag-aaral at nagkakamit ng mga certificate. Maganda umaga po, Aling Inday. Bati ni Bella. Bitbit ang isang tray ng mainit na kape sa kusina ng kanilang maliit na apartment na tinitirhan niya kasama ang kanyang tiyahin. Maaga na naman po kayo. Siyempre, Bella, sagot ni Aling Inday, abala sa paghuhugas ng pinggan. Marami pa tayong gagawin ngayong araw. Pero ikaw, mukhang puyat ka na naman ah. Puro sketches na naman ang ginawa mo kagabi ano? Ngumiti lang si Bella, lumalabas ang dimples niya. Konting idea lang po tita. May upcoming project kasi kami para sa isang charity event. Gusto kong galingan. Palagi mo namang ginagalingan anak, sabi ni Aling Inday. Pinupunasan ng kamay. Proud na proud ako sa'yo. Hindi ko maisip kung paano ka nakakahanap ng lakas para pagsabayin ang trabaho at pag-aaral mo. Para po sa pangarap ko tita, tugon ni Bella, humigop ng kape. Gusto kong makita niya na nakamit ko ang gusto ko at makatulong din ako sa pamilya natin. Ang pangarap ni Bella ay bigyang inspirasyon ang mundo sa pamamagitan ng disenyo. At ang charity project na ito ay isang malaking pagkakataon. Isang disenyo para sa isang center na tutulong sa mga kabataan. Hindi niya inakala na ang proteksyong ito ay magdadala sa kanya sa labas ng isang taong babago sa kanyang buong mundo. Samantala sa isang lumang mansyon, isang bilyonaryong binata, si Adrian Cortez, ang kinatatakutan at hinahangaan sa buong mundo ng negosyo. Kilala siya sa kanyang pambihirang talino, ganda ng muka at pagiging perfectionist sa trabaho. Ang kanyang reputasyon ay nauna pa sa kanya. Isang taong hindi madaling makisama. May matataas na pamantayan at walang pagpapatawad sa pagkakamali. Para sa kanya, ang kahusayan ay hindi opsyon, kundi isang pangangailangan. Mr. Cortez, narito na po ang listahan ng mga contractors para sa charity project, sabi ng kanyang personal assistant, si Leo, habang umaakyat sa malaking hagdanan ng Cortez Group of Companies. Tumango lang si Adrian. Walang tingin sa mga papel, puro seryoso sa kanyang tablet. Siguraduhin mong napag-aralan mo ng mabuti ang bawat isa, Leo. Ayoko ng kahit anong pagkakamali sa proyektong ito. Hindi lang reputasyon ng kumpanya ang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga kabataan. Na-filter na po namin yung pinakamagagaling, sir, sagot ni Leo, bahagyang pinagpapawisan. Alam niya na istrikto si Adrian. May isang design firm po rito na bago pa lang pero may promising young designer. Ang Heaven Designs. Heaven Designs? Ulit ni Adrian, bahagyang napakunot ang noo. Bago? Sure ka ba dyan, Leo? Hindi tayo pwedeng mag-eksperimento sa proyektong ito. Opo sir. Nag-submit po sila ng isang conceptual design na kakaiba at may malalim na puso. Isa po sa kanilang designer, si Miss Isabella Rivera, ang nag-lead. Mukhang may potential po, paliwanag ni Leo, handang-handa sa posibleng terada ni Adrian. Potential? Tanong ni Adrian sa wakas ay bumaling kay Leo. Ang mata nito ay kasing lamig ng yelo. Sa business na to, Leo, hindi sapat ang potensyal. Kailangan ay resulta. Mag-set ka ng meeting sa kanila. Gusto kong makita ang kanilang presentation personal. Masusunod po, sir. Hindi alam ni Bella na sa likod ng simpleng charity project na ito, nakatago ang isang malaking hamon at isang pagtatagpo na magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay, pati na rin sa puso ng isang bilyonaryong binata.
Makalipas ang ilang araw, narating ni Bella ang matayog na gusali ng Cortez Group of Companies. Dala-dala ang kanyang portfolio at isang puso na halo-halong kaba at excitement. Ito ang pinakamalaking pagkakataon para sa Heaven Designs at para sa kanya. Kasama niya ang kanyang mentor at boss, si Mr. Rabisanto. Okay ka lang, Bella? Tanong ni Mr. Rabisanto. Napansin ang bahagyang panghinginig ng kamay ni Bella. Siyempre, just breathe. Gawin mo lang ang pinakamabuti mo. Apo, Sir Rabisanto. Kinakabahan lang po talaga ako. Tugon ni Bella, ngumiti ng pilit. Si Adrian Cortez po ito. Kilala sa pagiging perfectionist. Pagpasok nila sa conference room, bumalandra sa kanila ang isang eleganteng setting. Naroon si Adrian Cortez, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang postura ay kasing tuwid ng haligi, at ang mga mata ay nakatingin sa kanilang direksyon ng walang emosyon. Ang kanyang presensya ay punong-puno ng otoridad at hindi maikakailang karisma. Sa tabi niya ay si Leo, at sa kabilang bahagi ng mesa, naroon si Vanessa de la Cruz, isang babaeng may matulis na tingin at nakakapanindig balahibong ngiti, nakasuot ng mamahaling damit. Magandang umaga, Mr. Cortez, Miss de la Cruz. Bati ni Mr. Rabisanto, abot-abot ang kaba. Kami po ang kinatawan ng Heaven Designs. Ako po si Mr. Rabisanto at ito po ang aming lead designer, si Miss Isabella Rivera. Tumango lang si Adrian, hindi man lang nag-abalang magpakilala. Umpisahan niyo na ang presentation. Hinigit ni Bella ang kanyang hininga. Sige, Sir Rabisanto, ako na po. Nagsimula si Bella sa pagpipresent ng kanilang conceptual design para sa youth center. Sa bawat slide, sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, ramdam ang kanyang passion at dedikasyon. Ipinaliwanag niya kung paano nila isinama ang mga elemento ng kalikasan, ang kahalagahan ng espasyo para sa paglago ng mga kabataan at ang pagiging functional pero aesthetically pleasing ng bawat sulok. Ang kanyang boses ay malumanay pero puno ng conviction. Habang nagsasalita si Bella, tinitigan siya ni Adrian. Hindi lang ang kanyang disenyo ang nakapukaw sa atensyon nito, kundi maging ang kanyang presensya. May kakaibang init sa kanyang mga mata. Isang sinseridad na bihira niyang makita sa mundo ng negosyo. Pero hindi ito sapat para bumaba ang kanyang matataas na pamantayan. Maganda ang konsepto, putol ni Adrian nang matapos si Bella. Pero, Miss Rivera, paano niyo sisiguruhin na ang inyong imaginative design magiging cost-effective? Ang charity project na ito ay may limitadong budget. Hindi lang aesthetics ang mahalaga rito, kundi ang praktikalidad at sustainability. Naunawaan ko po, Mr. Cortez. Sagot ni Bella, kalmado pa rin sa gitna ng lamig ng boses ni Adrian. Meron po kaming detalyadong breakdown ng bawat materyales at estimated labor cost. Gumamit din po kami ng sustainable at locally sourced materials na hindi lang eco-friendly, kundi abot kaya rin. Naniniwala po kami na ang creativity ay hindi nangangahulugan ng pagiging magastos. At paano niyo masisiguro na ang kabataan na inyong target ay magiging komportable sa modernong disenyong ito? Tanong naman ni Vanessa. May bahid ng pagdududa sa kanyang tono. Hindi ba't mas gusto nila ang mas traditional na approach? Naniniwala po kami na ang mga kabataan ngayon mas bukas sa inobasyon at modernong idea. Paliwanag ni Bella. Pero hindi po namin inalis sa mga elemento ng pagiging Filipino. Mayroon po mga espasyo para sa pagbabasa ng aklat, sa paglinang ng sining, sa mga communal activities. Ang bawat disenyo po ay binuo ng may konsultasyon sa mga eksperto sa child psychology at sa ilang kabataan din mismo para masiguro na ito ay angkop sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ramdam ni Bella ang tensyon sa silid. Ang air conditioning hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang kaba. Pero pinilit niya itong ipagpatuloy. Miss Rivera, sa aming kumpanya, hindi namin tinatanggap ang pwede na. Sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay malamig at diretso. Kami ay naghahanap ng natatangi,
Kailangan kong makita ang konkretong plano na masisiguro ang matagumpay na implementasyon sa loob ng tinakdang panahon. At sa tingin ko, ang inyong firm ay medyo bago para pangasiwaan ang ganito kalaking proyekto. Parang may bumara sa lalamunan ni Bella. Naisip niya ang lahat ng pagod at hirap na ibinuhos nila sa proyektong ito. Ang mga gabi-gabing puyat at ang pag-asa ng kanyang team. Mr. Cortez, naiintindihan po namin ang inyong reservations. Mabilis na sabi ni Mr. Rabisanto. Nag-aalala sa posibleng pagkawala ng proyekto. Pero buo po ang loob namin na kaya naming panindigan ang bawat pangako. Ang aming youth center design, hindi lamang isang blueprint, kundi isang inspirasyon. Isang espasyo ng pag-asa. At narito po kami para ipakita sa inyo na ang pagiging bago, hindi nangangahulugang kawalan ng kakayahan. Tinitigan ni Adrian si Bella ng matagal, na parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. May kakaibang kislap sa mata ni Bella. Isang determinasyon na hindi napapansin sa iba. Sige, ibibigay ko sa inyo ang pagkakataon, sabi ni Adrian sa wakas. Nagulat man si Leo, pati si Vanessa. Pero kailangan ko makita ang full detailed plan, kasama ng lahat ng technical specifications at project timeline. At higit sa lahat, gusto kong personal na pangasiwaan ni Miss Rivera ang proyekto, kasama ang aking team. Hindi ko tatanggapin ang anumang paglabag sa mga deadline at pagkompromiso sa kalidad. Isang pagkakamali, out na kayo. Nakahinga ng maluwag si Bella. Sa kabila ng pagiging istrikto ni Adrian, may bahagi sa kanya na nagpapasalamat sa pagkakataon. Opo, Mr. Cortez, pangako po, hindi po namin kayo bibiguin. Samantala, isang nakakubling galit ang namumuo sa gilid ng silid. Si Vanessa de la Cruz, na nakikinig sa bawat salita ay bahagyang ngumiti. Ngunit ang kanyang mata ay nagpapakita ng isang madilim na plano. Noon pa man, may lihim siyang galit kay Adrian. Bata pa lang sila, palagi na niyang kinokompetensya si Adrian sa lahat ng bagay sa pag-aaral, sa laro, at maging sa atensyon ng kanilang mga pamilya. Palagi na lang si Adrian ang mas magaling, mas pinupuri, mas minamahal. Ngayon, sa harap niya, may isang babae na baguhan at mukhang nakuhang interes ni Adrian. Isang banta, hindi lamang sa puso ni Adrian, kundi sa kanyang mga plano na pabagsakin ng reputasyon at negosyo ng Cortez Empire. Ito ang simula ng isang digmaan at si Bella ang kanyang unang target. Makalipas ang unang pagpupulong, mabilis na lumipas ang mga araw. Si Bella ay abalang-abala sa pagkumpleto ng detalye ng kanilang proposal. Ang hamon ni Adrian ay nagbigay sa kanya ng panibagong inspirasyon at matinding pressure. Sa bawat gabi, ang kanyang apartment ay nagiging mini studio, punong-puno ng sketches, floor plans, at material samples. Bella, sigurado ka bang magagawa mo pa ito? Tanong ni Aling Inday isang gabi, habang inaalok ang pamangkin ng mainit na gatas. Ilang gabi ka ng puyat. Hindi maganda sa kalusugan mo yan. Kaya ko po, tita, sagot ni Bella habang kinukumpirma ang isang rendering sa kanyang laptop. Malaking opportunity po to, lalo na para sa Heaven Designs at para po sa mga kabataan. Hindi ko po kayang biguin sila. Siya, sige, basta alagaan mo yung sarili mo, ha? At kung may problema, huwag kang magatubiling sabihin sa akin, paalala ni Aling Inday. Kinabukasan, nagsimula ang aktual na collaboration sa pagitan ng Heaven Designs at Cortez Group. Ang kanilang opisina para sa proyekto ay nasa loob mismo ng Cortez Building, kaya't araw-araw nakakasalamuhan nila si Adrian Cortez. Sa simula, malamig at diretso pa rin si Adrian. Ang kaniyang mga tagubilin ay lagi malinaw, tumpak at walang halong emosyon. Bawat galaw ni Bella at ng kaniyang team ay sinusuri niya. Para kay Adrian, ang proyekto ay isang seryosong responsibilidad at hindi niya hahayaang magkaroon ng anumang depekto. Miss Rivera, sa section na to ng blueprint, sabi ni Adrian sa isa sa kanilang weekly meeting, gamit ang isang laser pointer para ituro ang isang partikular na bahagi.
Masyado ako nag-aalala sa structural integrity nito, lalo na sa bahagi ng recreational area. Hindi kaya masyadong manipis ang dingding para sa inaasahang impact ng mga bata? Mr. Cortez, based po sa aming structural engineer, sagot ni Bella, kalmado. Ang bawat dingding po, idinisenyo na may reinforced concrete. Ang materials na gagamitin may kakayahang sumipsip ng shock at mabawasan ng ingay. Mayroon din po kaming plano para sa soundproofing sa ilang bahagi para hindi makadisturbo sa mga areas na nangangailangan ng tahimik. Pero yung calculations nyo, nakabase lamang sa ideal scenarios. Puna ni Adrian. Kailangan natin maghanda sa worst case scenario. Paano kung may lindol? Paano kung may aksidente? Mayroon ba kayong safety protocols na nakalatag? Opo, Mr. Cortez. Paliwanag ni Bella. Kasama po sa aming proposal ang emergency exits, fire suppression systems at earthquake-resistant designs. Mayroon din po kaming mock-up ng bawat materyales para makita niyo ang tibay nito. Ang bawat detalye ay pinag-uusapan, bawat desisyon pinagtitimbang. Sa bawat pagtatanong ni Adrian, sinasagot ni Bella ng may kumpiyansa at kaalaman. Hindi siya basta-basta sumusuko at hindi siya natatakot na ipagtanggol ang kaniyang mga idea. Ang dedikasyon ni Bella sa proyekto ay hindi matatawaran. Minsan nakikita ni Adrian si Bella na nagtatrabaho mag-isa sa opisina hanggang gabi. Abala sa pag-aaral ng bawat detalye. O kaya na may kinakausap ang mga construction workers upang masiguro na nauunawa nila ang plano. Hindi ka pa umuwi, Miss Rivera? Tanong ni Adrian isang gabi. Paglabas niya ng kanyang opisina at nakita si Bella na nakaupo sa kanyang desk, nakatitig sa mga blueprint, halos hating gabi na. Malapit na po, Mr. Cortez. Sagot ni Bella, bahagyang nagulat. Tinitingnan ko lang po ang schedule ng delivery sa mga materyales. May konting delay po kasi sa isang supplier eh. Gusto ko humanap ng alternative agad. Bakit hindi mo lang ipagawa sa assistant mo? Tanong ni Adrian, bahagyang nakakunot ang noo. Gusto ko pong personal na masigurang lahat, Mr. Cortez. Paliwanag ni Bella. Ayoko pong may anumang makahadlang sa pagtatapos ng proyekto sa tamang oras. At saka, hindi po to trabaho lang ng assistant. Teamwork po to. Umango lang si Adrian. Sa kauna-unahang pagkakataon, may bahagi sa kanya na humanga sa babae nito. Ang kanyang kasipagan ay hindi nagpapakita ng pagiging mapagmataas, kundi isang malalim na pagnanais na maglingkod. Habang nagpapatuloy ang proyekto, unti-unting lumambot ang malamig na panlabas ni Adrian. Nakita niya ang kabutihan ni Bella sa bawat pakikipag-ugnayan nito sa mga construction workers, sa mga staff, at maging sa mga bata na kanilang tinutulungan. Narinig niya ang kanyang tawanan, ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang probinsya at ang kanyang mga pangarap. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon sila sa construction site, may isang bata na lumapit kay Bella. May daladalang maliit na laruan. Ate Bella, tingnan mo! Sabi ng bata, masaya. Ginawa ko po to! Lumuhod si Bella para kausapin ng bata. Wow, ang ganda naman yan, anak. Saan mo yan ginawa? Dito po sa workshop area nyo. Sabi po ni Kuya Mario, pwede po akong gumamit ng tira-tirang kahoy. Masayang kwento ng bata. Ang galing-galing mo naman. Puri ni Bella. Sige, mag-iingat ka lang ha, para hindi ka masugatan. Napangiti si Adrian sa nakita. Bihira siyang makakita ng ganitong eksena. Ang ibang tao kasi, takot o nahihiyang makipag-ugnayan sa mga bata sa lansangan. Pero si Bella, may natural na kabaitan na umaabot sa bawat isa. Gusto mo ba talagang maging interior designer? Tanong ni Adrian kay Bella habang pabalik sila sa sasakyan. Nang buong puso po, Mr. Cortez. Tugon ni Bella, may ngiti. Nagsimula po ang pangarap ko nang makita ko ang lumang bahay namin sa probinsya. Gusto kong bigyan ng bagong buhay ang mga lumang bagay upang makakita ng kagandahan sa simpleng bagay. At higit sa lahat, gusto ko makatulong sa iba sa pamamagitan ng disenyo. Kaya ka pala ganun ka-passionate sa proyektong ito. Sabi ni Adrian, tinitigan si Bella. Apo, sagot ni Bella.
Ang bawat espasyo po ay may kwento. At ang kwento ng youth center nito, kwento ng pag-asa, ng pagbabago. Gusto kong maging parte niyan. Dahil sa mga sandaling yun, unti-unting nagkaroon ng puwang si Bella sa mundo ni Adrian. Ang kanyang kabaitan, integridad, at dedikasyon ay nagsisimulang magpabago sa pananaw ni Adrian na dating nakikita ang mundo ng may pagdududa at pag-iingat. Para kay Adrian, na palaging napapalibutan ng mga taong may sariling agenda, si Bella ay parang sariwang hangin. Totoo, sinsero, at walang halong pretensyon. Samantala, sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Vanessa de la Cruz. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Hindi niya nagugustuhan ang nakikita niya. Ang dating malamig na Adrian Cortez, tila nagiging mas malambot sa harap ni Bella. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumuhit ng isang ngiti. Isang ngiti na may bahid ng masamang balak. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang hadlangan ang pag-usbong ng anumang koneksyon sa pagitan ni na Adrian at Bella. Para kay Vanessa, ang pag-akyat ni Bella ay nangangahulugan ng kanyang pagbagsak at hindi siya papayag doon. Naging mas mabilis ang daloy ng proyekto. Ang youth center ay unti-unting nabubuo. Nagiging isang konkreto at makulay na estruktura mula sa mga sketches at blueprints. Si Bella, kasama ang kanyang team, nandoon halos araw-araw, sinisigurado ang bawat detalye. Si Adrian naman, bagamat abala sa kanyang mga responsibilidad bilang CEO, ay madalas na bumibisita sa site o kaya ay nagpapatawag ng mga meeting para suriin ang progreso. Sa bawat meeting, sa bawat site visit, mas lalong nagiging komportable ang dalawa sa isa't isa. Hindi na puro business ang kanilang usapan. Minsan nahuhuli ni Bella si Adrian na pinagmamasdan siya ng palihim, na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Si Bella naman, bagamat nag-aatubili dahil sa malaking agwat ng kanilang mundo, ay hindi mapigilang humanga kay Adrian. Ang kanyang talino, ang kanyang pagiging detalyado, at ang kanyang passion sa kanyang trabaho ay mga bagay na hindi niya nakikita sa ibang tao. Isang araw habang nag-aayos ng mga sample ng tela ni Bella sa kanilang temporary office, lumapit si Adrian. Miss Rivera, may saglit ka ba? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa dati. Apo, Mr. Cortez. Sagot ni Bella, bahagyang namula. May kailangan po ba kayo? Gusto ko lang sana malaman ang opinion mo sa kulay ng mga kortina para sa library area. Sabi ni Adrian, inilapag ang maliit na swatches ng tela. Ang aking tingin, mas maganda ang muted tones para mas maging conducive sa pagbabasa. Tiningnan ni Bella ang mga sample. Maganda po yung idea nyo, Mr. Cortez. Pero sa aming proposal, mas pinili po namin ang light pastel shades. Ang muted tones po kasi maaaring magpababa ng energy ng espasyo. Gusto po namin na maging invigorating ang library. Hindi lang tahimik, kundi may inspirasyon din. Invigorating? Tanong ni Adrian, bahagyang nakakunot ang noo. Paki-elaborate. Opo, paliwanag ni Bella. Ang light pastel colors po, lalo ng light green o sky blue, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at pag-asa na hindi naman nakakagambala. Sa ganitong paraan, ang mga bata makakapag-focus sa pagbabasa, pero may kasama pa rin pakiramdam ng kagaanan at optimismo. Gusto po naming maging isang lugar ang library kung saan hindi lang sila nagbabasa, kundi nangangarap din. Tinitigan ni Adrian ang mga sample, tapos tumingin kay Bella. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Well, magandang punto. Sige, subukan natin ang light pastel shades. Siguraduhin mo lang na hindi ito magiging distraction. Opo, Mr. Cortez. Sabi ni Bella, masaya. Minsan nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas personal. Isang gabi pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, sabay silang lumabas ng gusali. Mr. Cortez, maraming salamat po sa tiwala niyo sa amin. Sabi ni Bella habang naghihintay ng taxi.
Malaking bagay po to para sa Heaven Designs. Bella, sabi ni Adrian, napatingin sa kanya. Napalingon si Bella. Po? Call me Adrian. Ulit nito. Kung hindi tayo nasa loob ng meeting room, masyadong formal lang, Mr. Cortez. Ah, sige po. Adrian. Sagot ni Bella, bahagyang namula. Maraming salamat po, Adrian. Walang anuman, Bella. Sabi ni Adrian, may malumani ng ngiti. Nakikita ko ang dedikasyon mo. Bihira yan sa mundo ng negosyo ngayon. Ang karaniwan, puro pera at kapangyarihan lang ang habol. Para po kasi sa akin, hindi lang perang lahat eh. Tugon ni Bella. Ang kaligayahan po, makita ang bunga ng iyong pagpapagod. Lalo na kung makakatulong ka pa sa iba. Galing ka sa probinsya, tama? Tanong ni Adrian. Opo, sagot ni Bella. Sa isang maliit na bayan sa Quezon. Simple lang po doon, pero masaya. Doon po ako natuto na pahalagahan ng bawat bagay at maniwala sa pangarap. I see, sabi ni Adrian, parang may malalim na iniisip. Malayo sa mundo ko. Opo, malaki po talaga ang pagkakaiba. Sabi ni Bella, may bahid ng lungkot. Ramdam niyang agwat ng kanilang mga mundo. Siya, isang simpleng taga-probinsya, habang si Adrian, isang bilyonaryo. Kung magkalapit man sila ngayon, yun ay dahil sa trabaho. Wala nang iba pa. Ngunit hindi malingat sa mga pangyayaring ito si Vanessa de la Cruz. Ang kaniyang opisina ay ilang palapag lang mula sa conference room at ang kaniyang social connections ay umaabot sa bawat sulok ng Cortez Empire. Sa bawat ngiti ni Bella, sa bawat palitan ng salita ni na Adrian at Bella, lalong umiinit ang kaniyang galit. Anong nangyayari sa iyo, Adrian? Bulong ni Vanessa sa kanyang sarili habang tinitingnan ng isang larawan ni na Adrian at Bella sa isang social media post na inupload ng isa sa kanilang mga staff. May ngiti si Adrian, isang ngiting bihira niyang makita. Dahil lang sa isang taga-probinsya? Napansin ni Vanessa ang pagbabago sa pagtrato ni Adrian kay Bella. Ang dating malabig na bilyonaryo ay tila unti-unting lumalambot. Para kay Vanessa, ito ay hindi lang usapin ng pag-ibig. Ito ay usapin ng kapangyarihan, ng atensyon, ng isang bagay na matagal na niyang pinangarap, ang maging sentro ng mundo ni Adrian at ng Cortez Empire. Ngayon, may isang babae na halos walang ipinagmamalaki, pero nagawa pang agawin ang atensyon ni Adrian. Nagsimulang kumilos si Vanessa. Ang kanyang unang hakbang, sirain ang reputasyon ni Bella. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon at impluensya, nagsimula siyang magpakalat ng mga tsismis. Narinig ko ang designer na si Bella Rivera, sabi ni Vanessa kunwari nagtataka sa isang lunch meeting kasama ang ilan sa mga influential business partners at board members ng Cortez Group. Magaling daw, pero may mga narinig akong kwento na medyo questionable ang kanyang intensyon. At ano naman ang kwento? Tanong ng isa sa board members, si Mr. Chua na kilala sa pagiging mapanuri. Narinig ko lang, syempre, patuloy ni Vanessa, na may bahid daw ng pangalawang motibo ang kanyang kasipagan at kabaitan. May bulong-bulungan na gustong gamitin ng charity project para makahanap ng escalator pataas sa social ladder. At ang escalator na yon, walang iba kundi si Adrian Cortez. Nako, totoo ba yan? Bulong ng isa. Kaya pala ganun siya ka-dedikado. Naghahanap lang pala na magiging sugar daddy. Well, hindi naman natin masisisi ang mga tao na mag-isip ng ganyan. Sabi ni Vanessa, nagkukunwari na naaawa, pero ang mga mata may kislap ng tagumpay. Si Adrian kasi isang bilyonaryo. Sino bang hindi gugustuhin makalapit sa kanya, di ba? Ang mga tsismis ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Mula sa boardroom hanggang sa mga opisina, hanggang sa mga social circles na kinabibilangan ni Adrian. Nagsimulang marinig ni Bella ang mga bulong-bulungan. Ang mga dating hiningitian siya, tinitingnan na siya ng may pagdududa. Ang mga dating kinakausap siya ay lumalayo na.
Isang araw habang naglalakad si Bella sa hallway, narinig niya ang dalawang empleyado na nagbubulungan. "Tingnan mo yan, ang akala mo inosente," sabi ng isa. "Gusto lang palang makahanap ng bilyonaryo." "Ay, sayang, ganda pa naman," tugon ng isa. "Pero yung mga ganyan, delikado yan. Baka may balak lang sa pera ng Cortez." Parang isang suntok ang tumama sa dibdib ni Bella. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang mga chismis na ito. Ang kanyang intensyon ay malinis. Ang kanyang pangarap ay pure. Paano nangyari na bigla na lang niyang naririnig ang mga ganitong bagay? Nararamdaman na niya ang bigat ng mga akusasyon, ang lamig ng mga tingin. Nagsisimula ng gumuho ang kanyang mundo, at ang kanyang pangarap, unti-unting nasasapawan ng mga pekeng kwento. Hindi niya alam na ito pa lang ang simula. Ang mga bulong-bulungan ay umabot din sa tenga ni Adrian. Sa una, binaliwala niya ang mga ito. Alam niyang sa mundo ng negosyo, normal ang intrigahan at ang pagkalat ng chismis, lalo na kung mayroong bagong muka. Ngunit habang tumatagal at habang mas lumalaki ang issue, nagsimulang magtanim ng buto ng pagdududa sa kanyang isipan ang mga salita. Isang hapon, pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ni Leo na may pag-alinlangan. "Mr. Cortez, mayroon po sana akong gustong iparating," sabi ni Leo, bahagyang nerbiyoso. "Ano yon, Leo?" tanong ni Adrian, naglilinis ng kanyang salamin. Tungkol po kay Miss Rivera," sabi ni Leo. "May mga naririnig po akong usap-usapan eh. Hindi ko po sana sasabihin pero baka po kasi makaapekto sa inyong reputation." "Ano ba sinasabi nila?" tanong ni Adrian. Ang kanyang muka ay biglang sumeryoso. Um, na na ginagamit lang daw po niya ang proyekto para makalapit sa inyo," sagot ni Leo, yumuko. "Para raw po makamit ang mas mataas na posisyon. At ang iba pa po, ang sabi po ay gold digger daw po." Napakunot ang noo ni Adrian. Naramdaman niya ang bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib. Kahit na alam niyang posible ang mga ganitong bagay sa kanyang mundo, may bahagi sa kanya na ayaw maniwala. Nakita niya ang sinseridad ni Bella, pero ang kanyang pagiging perfectionist ay may kasamang matinding pag-iingat, lalo na pagdating sa mga taong papayagan niyang makalapit. "Salamat sa impormasyon, Leo," sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay malamig. "Panatilihing bantayan ang sitwasyon." Mula noon, nagbago ang pakikitungo ni Adrian kay Bella. Ang dating bahagyang lumambot na pader ay muling itinayo. At ngayon, mas mataas at mas matigas pa. Ang kanyang mga salita ay bumalik sa pagiging direkta. Ang kanyang mga tingin ay nawalan ng init. Ang bawat interaksyon ay puro profesionalismo lamang. Ang pagtawag niya kay Bella ng Miss Rivera ay bumalik na at mas may diin pa. "Miss Rivera, kailangan ko makita ang detailed report ng construction timeline. Pati na rin ang progress sa pagkuha ng permits," sabi ni Adrian sa isang meeting. Ang kanyang boses walang emosyon. "At siguraduhin mong walang anumang delays. Ang bawat aspeto ng proyektong to dapat nasa tamang oras at budget." "Apo, Mr. Cortez," sagot ni Bella na sa bawat araw nararamdaman ang bigat ng mga chismis at ang lamig ng pakikitungo ni Adrian. Hindi niya alam kung anong nangyari. Ang kanilang mga usapan ay naging maikli at puro trabaho na lang. Ang mga ngiti ni Adrian, nawala na. Pakiramdam niya may ginawa siyang mali. Isang araw habang nag-iisa si Bella sa opisina, umiinom ng kape, lumapit sa kanya si Adrian. "Miss Rivera, may kailangan ako malaman," sabi ni Adrian. Ang kaniyang mga mata ay matalim. Diretso at walang paligoy-ligoy. "Ano po yun, Mr. Cortez?" tanong ni Bella kinakabahan. "Totoo ba ang mga chismis na naririnig ko?" tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. "Na ang intensyon mo sa proyektong ito, hindi lang puro charity, kundi personal na ambisyon? Na ginagamit mo ang Cortez Group para makahanap ng shortcut sa karir mo?" Para bang may bumagsak na malaking pader sa puso ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. "Ano po yan, Mr. Cortez? Hindi po totoo yan!"
Ang pangarap ko po ay malinis. Ang intensyon ko po ay puro. Kung ganon, bakit may mga bulong-bulungan? Tanong ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim. Sa mundong to, Miss Rivera, kung may usok, may apoy. Hindi ko hahayaang may sino man ang sumira sa reputasyon ng Cortez Group. Lalo na sa isang charity project na para sa mga kabataan. Hindi po ako ganun, Mr. Cortez. Sagot ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang lahat po ng ginagawa ko para sa pangarap ko. Para sa mga taong matutulungan ng proyektong to. Bakit naman po ako gagawa ng ganun? Kayo po, nakita niyo ang pagpapagod ko. Ang pagpapagod ay hindi sapat na patunay ng malinis na intensyon, Miss Rivera. Sabi ni Adrian. Ang kanyang mga salita ay parang kutsilyo. Maraming taong nagsisipag para sa kanilang sariling kapakanan. Gusto ko malaman ang katotohanan. Ang katotohanan po, Mr. Cortez. Nagsisikap lang po ako. Sabi ni Bella, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Wala po akong anumang hidden agenda. Kung mayroon man po akong gustong patunayan, yun po, kaya ng isang simpleng taga-probinsya na mangharap at magtagumpay sa sarili niyang sikap. Nagsimulang tumulo ang luha sa pisngi ni Bella. Hindi niya inakala na sa kabila ng lahat ng pinakita niya, ay pagdududahan pa rin siya ni Adrian. Mas masakit to kaysa sa mga tingin at bulong-bulungan ng ibang tao. Gusto ko malinaw ang lahat, Miss Rivera. Sabi ni Adrian, ang kanyang tinig ay hindi pa rin nagbabago. Kapag may bahid ng pagdududa ang isang proyekto ng Cortez Group, ang lahat apektado. Hindi ako magpapahintulot ng ganun. Tumalikod si Adrian at umalis. Naiwan si Bella na luhaan at puno ng pagkalito. Ang mga salita ni Adrian ay bumalik sa kanya paulit-ulit. Kung may usok, may apoy. Para kay Bella, ang pader na itinayo ni Adrian ay mas matangkad na ngayon. At parang imposible nang gibain. Ang pagitan nila ay parang isang malalim na bangin. Ang gabi na yon ay isa sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Bella. Ang kanyang puso ay nadurog. Ang kanyang mga pangarap tila biglang naging abo. Ang kanyang pag-ibig na halos hindi pa niya kinikilala, tila nalunod na sa dagat ng pagdududa at kawalan ng tiwala. Nagsisimula na siyang mawalan ng pag-asa. Samantala sa kanyang opisina, ngumiti si Vanessa de la Cruz. Ang kanyang plano, unti-unting nagiging epektibo. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay tapos na. Ngayon, oras na para sa susunod na hakbang. Ang pagwasak sa mismong proyekto ni na Adrian at Bella. Hindi pa lubusang nakakabangon si Bella sa pagkadurog ng kanyang loob mula sa pagdududa ni Adrian. Nang maramdaman niya ang sunod na atake ni Vanessa, hindi na lang chismis ang pinapakalat ni Vanessa. Ngayon, direkta na niyang sinisiraan ang proyekto. Sinisiguradong magkakaroon ng public embarrassment sina Adrian at Bella. Unang sumabog ang balita sa isang online news portal. Isang kontrobersyal na artikulo tungkol sa umano'y over-budgeting ng Cortez Group sa charity project. Nakasaad sa artikulo na ang disenyo ng youth center ay excessive at extravagant, na hindi raw naaayon sa layunin ng isang charity project. May mga larawan pa ng mga initial design sketches na labis-labis ang detalye na hindi naman kasama sa approved final plan. Adrian, nakita mo na ba to? Tanong ni Vanessa, mahinahong inilapag ang kanyang tablet sa mesa ni Adrian habang naglalakad na para bang nagmamadali. Ang gulo mo na naman. This is a PR nightmare. Tinitigan ni Adrian ang balita. Ang kanyang mga mata ay matatalim at ang kanyang panga ay masikip. Ano to? Ang sabi raw sobrang gastos ang proyekto mo. At ang designer mo, si Bella Rivera, ang bida sa balita. Sabi ni Vanessa, may halong pag-aalala kuno sa kanyang boses. Ang sabi pa, ang mga materials na ginagamit ay galing sa mga suppliers na may kinalaman daw sa kickbacks. Of course, alam kong hindi totoo yan, pero sa publiko, ito ang katotohanan. Kickbacks? Nagulat na tanong ni Gian. Imposible yan. Bawat supplier namin dumaan sa masusing background check. I know, Adrian, sabi ni Vanessa.
Bahagyang hinimas ang balikat ni Adrian. Pero may mga sources daw ang journalist. At isa sa kanila ang nagsabi na ang mga excessive na disenyo ng iyong designer ang pumilit sa pagkuha ng mga mamahaling materyales. Ang sabi pa, ang bahagi raw ng inyong budget ginagamit sa mga unnecessary luxury amenities para sa youth center. Mabilis na pinatawag ni Adrian si Bella at Mr. Cabisanto. Miss Rivera, Mr. Cabisanto, anong paliwanag niyo dito? Tanong ni Adrian, inihagis ang tablet sa mesa. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagkadismaya. Kinuha ni Bella ang tablet at nakita ang artikulo. Ang kanyang puso ay bumagsak. Ang mga larawan ay galing sa kanilang early development sketches. Ang idea na hindi naman naaprubahan. At ang kickbox issues, imposible. Mr. Cortez, hindi po totoo ang mga ito. Sabi ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga larawan po na ginamit, galing po sa aming initial conceptualization. Hindi po itong final plan. At ang tungkol sa kickbox, imposible mangyari yan. Ang bawat transaksyon po namin malinaw at dumaan sa inyong financial department. Pero lumabas na sa publiko, Miss Rivera. Sabi ni Adrian, ang kaniyang panga ay masikip. At ang mga tao ay naniniwala na. Sino ang naglabas sa mga sketches na yan? Sino ang nagbigay ng impormasyon sa media? Ang tanging mga taong may access sa mga yon, kayo at ang inyong team. Hindi po namin gagawin yan, Mr. Cortez. Sagot ni Bella, ang kaniyang mga matay nanlalaki. Wala po kaming interes sa sirain ng proyektong ito. Ang aming reputasyon din, yun din po yung nakasalalay eh. Pero ang katotohanan may lumabas na, sabi ni Adrian. At ang epekto ay malaki. Ang charity event malapit na at ngayon, mayroon tayong issue sa PR na kailangan nating ayusin. Mr. Cortez, hayaan lang po niyo kami na magpaliwanag sa publiko, sabi ni Mr. Abisanto. Kaya po naming linisin ang aming pangalan at ang reputasyon ng proyekto. Hindi na lang ito usapin ang inyong pangalan, Mr. Abisanto, sabi ni Adrian, tumayo at naglakad patungkol sa bintana. Ito ang usapin ng integridad ng Cortez Group. At sa pagkakataong to, kailangan kong gumawa ng matinding desisyon. Ang mga salita ni Adrian parang isang martilyo na tumatama sa puso ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang pakiramdam niya, siya ang may kasalanan. Bukod sa online news, nagsimula rin ang mga problema sa construction site. May mga nawawalang materyales, may mga maling deliveries, at may mga pagbabago sa schedule na walang nakakaalam. Ang lahat tila sinadya para maging magulo ang takbo ng proyekto. Miss Rivera, may problema tayo sa supplier ng tiles, sabi ng foreman, si Mang Tonyo, kay Bella isang umaga sa site. Ang dumating na order, kulang ng 50 kahon. At ang kulay, hindi tugma sa ating specification. Ano po? Gulat na tanong ni Bella. Imposible po yan. Dinoble check ko po ang purchase order at tama po ang listahan natin. Ito po ang delivery receipt, Miss Rivera. Sabi ni Mang Tonyo, ibinibigay ang papel. Ang nakalagay dyan, kulang talaga at ang kulay iba. Sinuri ni Bella ang delivery receipt. May peking pirma sa ibaba at ang mga detalye tila sadyang binago. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari to. Tingnan mo naman, Adrian, sabi ni Vanessa kunwari nag-aalala habang naglalakad sa tabi ni Adrian sa site. Gulo na naman. Ano bang nangyayari sa iyong project manager? Ang dami ng lapses. Parang incompetent yata. May kinukuha akong impormasyon tungkol sa isyong yan. Sagot ni Adrian, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakagulo ang lahat. Baka naman mayroong sabotahe? Tanong ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay may kislap. O kaya baka naman ang iyong project manager, hindi sapat ang kakayahan. Ang kanyang mga salita ay nagtanim ng mas matinding pagdududa sa isipan ni Adrian. Ang kanyang dating tiwala kay Bella, unti-unting nanghina. Ang kanyang pagiging perfectionist ay humihingi ng sagot. At ang lahat ng answers, tila nakaturo kay Bella. Sa pagtatangkang ayusin ang gulo, humarap si Bella sa sunod na problema. Ginagamit ni Vanessa ang kanyang malalaking impluensya at pera para tanggalin si Bella sa kumpanya.
Isang araw, pinatawag si Bella sa opisina ng Human Resources Director, si Miss Mercado. Miss Rivera, I'm afraid we have to let you go. Sabi ni Miss Mercado, ang kanyang mukha ay seryoso. Po, bakit po? Tanong ni Bella, nanlaki ang mga mata. Ano po ang dahilan? Mayroon po kaming natanggap na mga reklamo tungkol sa inyong professionalism, sa iyong pagiging unreliable at sa mga issue sa project management. Paliwanag ni Miss Mercado. Iwinawagayway ang isang folder na punong-puno ng mga papeles. Bukod pa rito, mayroon ding mga issue sa financial integrity ng inyong firm. Partikular sa charity project. Ang mga ebidensya napakalakas. Imposible po yan! Sigaw ni Bella, ang kanyang boses ay halos pumiyok. Hindi po ako gumagawa ng mga ganyang bagay. Sino po nagpapakalat ng mga yan? Hindi po kami pwedeng magbigay ng specific sources, Miss Rivera, sabi ni Miss Mercado. Pero yung mga ebidensya sapat na para sa amin. Ang Cortez Group hindi pwedeng magkaroon ng ganitong uri ng kontrobersya sa isang charity project. Naglabas na po ng desisyon si Mr. Cortez. Ang mga salitang desisyon ni Mr. Cortez ay parang libo-libong karayom na tumusok sa puso ni Bella. Dahil sa mga intriga ni Vanessa, nasira ang relasyon ni Bella at Adrian. Nawala ng tiwala si Adrian kay Bella. Ang kanyang puso ay nadurog. Ang kanyang mga pangarap tila biglang naging abo. Muntik na siyang mawala ng pag-asa sa pangarap at sa pag-ibig. Sa labas ng opisina ng HR, naglakad si Bella nang walang direksyon. Ang kanyang mga mata ay luhaan. Ang kanyang mundo, gumuho sa isang iglap. Hindi lang ang kanyang trabaho ang nawala, kundi pati na rin ang tiwala ng taong minsan nang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ang taong unti-unting kumukuha ng puwang sa kanyang puso. Naging mabilis ang paglaganap ng balita ng pagkakatanggal ni Bella sa Cortez Group. Parang may pumutok na bomba sa mundo ng interior design at sa social circles ng mga mayayaman. Ang mga bulong-bulungan ay naging opisyal na akusasyon at si Bella ang naging sentro ng kontrobersya. Narinig mo na ba? Si Isabella Rivera tinanggal sa Cortez Group. Ay kaya pala, hindi nga pala totoo ang kanyang kabaitan. Puro pakitang tao lang. Kawawa naman si Adrian Cortez, nawala ng tiwala sa kanyang project manager. Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Bella. Ang kanyang pangalan, na pinaghirapan niyang itayo sa pamamagitan ng sipag at dedikasyon, biglang nabahira ng dumi. Hindi lang sa trabaho siya nawalan, kundi maging sa kanyang reputasyon. Bella, ano yung naririnig ko, anak? Tanong ni Aling Inday, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-alala. Pag-uwi ni Bella sa apartment, luhaan at tulala. May lumabas sa balita. Tinanggal ka raw sa trabaho at may mga akusasyon tungkol sa'yo. Tita, hindi po totoo mga yan. Sabi ni Bella, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. May nagpakalat po ng mga peking kwento. May nagsabotahe po sa proyekto. Hindi ko po alam kung sino eh. Yumakap si Aling Inday kay Bella. Alam kong hindi mo gagawin ang mga yan, anak. Kilala kita. Pero sino ang gagawa nito sa'yo? At bakit? Hindi ko po alam, tita. Sagot ni Bella, patuloy na umiiyak. Ang sakit po eh. Ang sakit-sakit na lahat ng pinaghirapan ko. Sinisira lang nila. At si Adrian Cortez, hindi na po siya naniniwala sa akin. Nawala ng tiwala si Adrian kay Bella. Ang idea ng pagkakanulo na pilit niyang iniiwasan at kinatatakutan ay tila nagkatotoo. Ang kanyang pagkabigo ay malalim at ang kanyang galit ay nakatago sa likod ng kanyang malamig na panlabas. Sa kanyang isipan, ang ebidensya ay malakas at ang kanyang pagiging perfectionist hindi makatanggap ng anumang depekto o paglabag. Leo, siguraduhin mong makikipag-ugnayan ka sa legal team, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay matigas. Gusto kong malinis ang pangalan ng Cortez Group sa isyung ito at kailangan kong malaman kung sino ang talaga may gawa nito. Kung si Miss Rivera nga, kailangan niyang panagutan ng kanyang mga ginawa. Opo, Mr. Cortez, sagot ni Leo na may nararamdamang labis sa pag-alala para kay Bella.
Ngunit wala siyang magawa. Nakita niya ang pagbabago kay Bella. Nakita niya rin ang pagbabago kay Adrian. At mayroong bahagi sa kanya na nagdududa sa katotohanan ng mga akusasyon. Para kay Bella, ang mga araw na sumunod ay puro kadiliman. Hindi siya makatulog, hindi makakain. Ang kanyang apartment tila naging bilangguan at ang bawat salita ng chismis naging tanikala. Ang kanyang pangarap na maging isang matagumpay na interior designer ay tila malabo na. Ang kanyang pag-ibig kay Adrian na halos hindi pa niya kinikilala, tila nalunod na sa dagat ng pagdududa at kawalan ng tiwala. "Bakit, tita?" tanong ni Bella isang gabi habang nakatulala sa bintana, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad. "Bakit po may mga taong kayang gawin to? Bakit po ang cruel ng mundo?" "Hindi ko alam, anak," sabi ni Aling Inday, hinahaplos ang buhok ni Bella. "Pero alam ko na malalampasan mo ito. Strong ka, Bella. Nakita ko yan. Hindi ka basta-basta susuko." Ngunit sa mga sandaling yon, ang lakas ni Bella ay tila nawala. Ang sakit ng pagkadurog ng kanyang puso ay napakatindi. Ang pagdududa ni Adrian, ang akusasyon ng publiko, ang pagkasira ng kanyang pangalan, lahat ng to ay bumagsak sa kanya na parang isang malaking alon. Muntik na siyang mawalan ng pag-asa. Nawalan siya ng ganang gumuhit, mag-sketch, magplano. Ang kanyang passion na matagal na niyang pinanghahawakan ay unti-unting nawawala. Sa mga sandaling yon, mayroong isang bagay na bumalik sa isipan ni Adrian. Isang masakit na alala. Flashback nung bata pa si Adrian. Dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang pamilya. Isang pinagkakatiwalaang business partner at kaibigan ng pamilya na kinilala nilang parang kapatid ang nagtaksil sa kanila. Ginagamit nito ang kanilang pangalan at pera para sa sarili nitong kapakanan at muntik nang mawasak ang Cortez Empire. Ang kanyang ama ay halos magkasakit sa matinding stress at disappointment. Ang pagtataksil na yon ay nagtanim ng malalim na sugat kay Adrian. Mula noon, naging maingat siya. Nagtayo ng pader sa kanyang puso at naging lubhang sensitibo sa anumang uri ng pagtataksil, lalo na mula sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Para kay Adrian, ang tiwala ay isang bagay na mahirap ibigay at mas mahirap bawiin kapag nasira. And a flashback. Alam ni Vanessa ang kwentong ito. Alam niyang ito ang kahinaan ni Adrian at yun ang kanyang ginamit. Ang mga akusasyon laban kay Bella, ang mga ebidensya ng panluloko, ang pag-atake sa reputasyon ng Cortez Group. Lahat ng ito ay pinlano ni Vanessa para sadyang magdulot ng pagdududa at pagkasira ng tiwala kay Adrian, na nagpapanggap na si Bella ang nagtataksil. Alam niyang sa pagkakataong ito, hindi mag-aatubili si Adrian na maniwala dahil sa kanyang nakaraan. Sa kanyang pribadong opisina, tiningnan ni Vanessa ang balita tungkol sa pagbagsak ni Bella at ngumiti. "Sa wakas, Adrian, hindi ka na naman magpapahirap sa akin. At ikaw, Bella, hindi ka na makakatuntong sa mundong ito." Ngunit sa gitna ng kadiliman, may maliit na kislap ng pag-asa. May isang tao na hindi pa rin naniniwala sa mga akusasyon. Si Leo, ang personal assistant ni Adrian. May sariling pagdududa. Nakita niya ang sinseridad ni Bella at mayroong mga detalye sa mga ebidensya na hindi tugma. At sa kanyang puso, alam niya na mali ang lahat ng ito. Habang si Bella ay nalulugmok sa matinding kalungkutan, si Leo naman ang personal assistant ni Adrian. Hindi mapakali. Kilala niya si Adrian at alam niyang nakapagdesisyon na ito. Yun ay base sa datos at lohika. Ngunit sa kaso ni Bella, mayroong kakaibang pakiramdam si Leo. Naramdaman niyang may kulang, may hindi tugma. Nakita niya ang pagpapagod ni Bella, ang kanyang sinseridad, ang kanyang dedikasyon sa proyekto. Hindi tutugma sa mga akusasyon. "Hindi ko maintindihan," bulong ni Leo sa kanyang sarili habang tinitingnan ang computer screen. Ang mga detalye ng mga financial irregularities tila masyadong perpekto at ang timing ng pagkalat ng mga chismis
kasabay ng mga problema sa construction site. Tila masyado namang organisado. Naalala ni Leo ang isang insidente. Isang araw bago pa man pumutok ang iskandalo, nakita niya si Vanessa nakausap ang isang low-level staff sa finance department. Tila may inaabot itong sobre. Hindi niya pinansin noon, ngunit ngayon, biglang nagkaroon ito ng kahulugan. Nagsimulang mag-imbestiga si Leo ng palihim. Ginamit niya ang kanyang posisyon at koneksyon sa Cortez Group para malaman ang katotohanan. Sinuri niya ang bawat dokumento na inilabas na ebidensya laban kay Bella. Sinubukan niyang maghanap ng mga butas ng mga pagkakamali. Isang gabi habang naghahalungkat siya sa mga lumang financial records ng charity project, may nakita siyang kakaiba. Ang mga orihinal na purchase orders para sa mga tiles na nagkaroon ng problema, may pirma nga ni Bella. Ngunit ang font ng numero ng kulay at dami ay bahagyang iba sa standard font na ginagamit ng Cortez Group. Napakaliit na detalye, ngunit sapat para magtanim ng pagdududa. Ito pala, bulong ni Leo. Forgery. Ngunit hindi lang yon. May nakita rin siyang discrepancies sa mga tawag at emails mula sa isang anonymous tipster na nagbigay ng mga impormasyon sa media at sa HR. Ang IP address ay nakatago, ngunit mayroong isang pattern sa mga oras at araw ng pagpapadala ng impormasyon. At ang isang email address na ginamit, tila nagpalit lamang ng isang letra sa email address ng isang kilalang staff ni Vanessa. Kinabukasan, pumunta si Leo sa opisina ni Adrian. Mr. Cortez, mayroon po sana akong gustong sabihin sa inyo. Sabi ni Leo, bahagyang kinakabahan. Ano yun, Leo? Tanong ni Adrian, ang kanyang mukha ay seryoso. Siguraduhin mong importante yan, marami akong ginagawa. Tungkol po to sa kaso ni Miss Rivera. Sagot ni Leo. Pakiramdam ko po kasi may mali eh. Mayroong malalim na pakana sa likod ng lahat ng to. Nagtaas ng kilay si Adrian. May nakita ka bang ebidensya, Leo? Dahil kung wala, huwag kang magsayang ng oras ko. Opo, Mr. Cortez. Sabi ni Leo, inilabas ang kanyang laptop. Sinuri ko po ang mga documents. Mayroong discrepancy sa font ng pirma ni Miss Rivera sa purchase orders. Hindi po yun ang kanyang normal na handwriting. Ipinaliwanag ni Leo ang kanyang mga natuklasan. Ipinakita niya ang mga patterns sa mga anonymous emails at ang bahagyang pagbabago sa isang email address na tila konti lang ang pinagkaiba sa email address ng isang staff ni Vanessa. Hindi ko pa po sigurado, Mr. Cortez, sabi ni Leo. Pero ang lahat ng to tila masyadong pinlano at ang tanging taong may motibo at kakayahang gawin to ay... Hindi natapos ni Leo ang kanyang pangungusap. Ngunit alam ni Adrian kung sino ang tinutukoy niya. Si Vanessa. Pero ang pag-aalinlangan ay naroon pa rin. Si Vanessa ay childhood friend niya. Alam na alam niya ang kahinaan ni Adrian. Ang idea, ang isang malapit sa kanya ang gagawa ng ganung masamang bagay, ay mahirap niyang tanggapin. Pero ang mga datos ni Leo, hindi basta-basta. Ipagpatuloy mo ang pag-iimbestiga, Leo. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mas malumani na ngayon. Pero gawin mo to ng palihim. Huwag kang magpahuli. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Opo, Mr. Cortez. Sagot ni Leo, nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Para kay Bella, ang pagbangon ay nagsimula sa isang maliit na kislap na pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang desk, nakatingin sa mga unfinished sketches, may kumatok sa kanyang pinto. Tita, huwag po muna ngayon, sabi ni Bella, ang kanyang boses ay mababa. Bella, ako to, si Leo. Nagulat si Bella, pinagbuksan niya ng pinto si Leo. Leo, anong ginagawa mo rito? Kailangan natin mag-usap, Bella, sabi ni Leo, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ako naniniwala sa mga akusasyon laban sa'yo. At pakiramdam ko, mayroong malalim na pakana sa likod ng lahat ng to. Ikinuwento ni Leo ang kanyang mga natuklasan, ang mga discrepancies sa mga dokumento,
ang mga pattern sa mga emails at ang kaniyang mga hinala kay Vanessa. Ang bawat salita ni Leo parang sariwang hangin sa lanta ng puso ni Bella. Pero, sino magkakaganon sa akin? Tanong ni Bella, ang kanyang mga mata ay nanlalaki. At bakit? Vanessa de la Cruz, sabi ni Leo. Siyang business rival ni Mr. Cortez at childhood friend din. May matagal na siyang galit kay Mr. Cortez dahil sa kanyang success. At nang dumating ka, nakita kanyang bilang banta. Ang mga salita ni Leo ay nagbigay ng malaking pagkabigla kay Bella. Si Vanessa, ang babaeng mukhang perpekto. Pero paano niya gagawin yan? Tanong ni Bella. Paano siya nakakuha ng mga documents? At ang media? Mayroon siyang malalim na koneksyon sa loob at labas ng Cortez Group, Bella. Paliwanag ni Leo. Ginagamit niya ang impluensya niya para manipulahin ang lahat. At sa tingin ko, mayroon siyang accomplice sa loob ng Cortez Group. Ang kaalamang ito ay nagbigay ng panibagong lakas kay Bella. Hindi na lang siya biktima. Ngayon, mayroon na siyang kalaban na dapat harapin. Ang kanyang sakit, unti-unting napalitan ng determinasyon. Kailangan nating patunayan ang katotohanan, Leo. Sabi ni Bella, ang kanyang mga mata ay nagniningas. Hindi ko hayaang sirain niya ang pangarap ko at ang project na pinaghirapan namin. At mas lalo na, hindi ko hahayaang sirain niya ang pangalan ko. Handa akong tumulong sa Bella, sabi ni Leo. Pero kailangan nating maging maingat. Delikado si Vanessa. May malalim siyang koneksyon at may kakayahan siyang baliktarin ang sitwasyon. Ang pagdating ni Leo ay ang kislap ng pag-asa na kailangan ni Bella. Sa gitna ng kadiliman, mayroon pa ring naniniwala sa kanya. At sa tulong ni Leo, muling nabuhay ang apoy ng determinasyon sa puso ni Bella. Ang kanyang pagbangon ay nagsisimula na. Sa tulong ni Leo, nagsimula mag-aral si Bella ng mga paraan para imbestigahan si Vanessa. Hindi sila pwedeng basta-basta lumaban. Kailangan nila ng solidong ebidensya. Habang nangangalap sila ng impormasyon, unti-unting nailantad ang mga masalimuot na nakaraan ni Vanessa at ang mas malalim na motibo ng kanyang galit kay Adrian. Alam mo, Bella, sabi ni Leo isang hapon habang nag-examine sila ng mga lumang financial reports. Si Vanessa at Adrian, magkasama mula pa nung bata sila. Lumaki sila sa isang social circle. Ang kanilang mga pamilya, close business partners. Para na nga silang magkapatid eh. Pero bakit siya ganito? Tanong ni Bella na natiling nakatutok sa mga numero. Kung close sila, bakit niya gustong saktan si Adrian? Doon umiikot ang twist ng istorya, paliwanag ni Leo. Si Vanessa de la Cruz, sa kabila ng kanyang yaman at ganda, palaging nakatago sa anino ni Adrian. Bata pa lang sila, palagi nang si Adrian ang mas matalino, mas magaling, at mas pinupuri. Lahat ng atensyon, lahat ng paghanga, sa kanya napupunta eh. Si Vanessa, kahit anong gawin niya, laging pangalawa. Pero hindi naman kasalanan ni Adrian yun. Hindi niya pinili na mas maging magaling. Totoo yun. Pero para kay Vanessa, hindi. Lumaki siya na may inggit at lihim na galit kay Adrian. Naramdaman niya na si Adrian ang dahilan kung bakit niya nararamdaman na kulang siya. Kahit ang pamilya ni Adrian, lalo na ang kanyang ama, tila mas pinupuri si Adrian at binibigyan ng higit na atensyon. Pakiramdam niya laging naiiwan, laging pinababayaan. Kaya nang magumpisa kayong magkalapit ni Adrian, nakita ka niya bilang banta agad. Hindi lang sa puso ni Adrian, kundi pati na rin sa mga plano niyang pabagsakin ang reputasyon at negosyo ng Cortez Empire. Sa tingin niya, kinukuha mo ang huling piraso ng atensyon na maaari pa niyang makuha kay Adrian. At ang mas malala, ang balak niya, hindi lang basta paghigante. Gusto niyang mawala ang Cortez Empire at siyang pumalit sa trono. Naging mas malinaw kay Bella ang buong sitwasyon. Ang galit ni Vanessa, hindi lang personal, kundi may bahid ng ambisyon at kapangyarihan. Sa paghahanap nila ng ebidensya, nakatuklas sila ng isang mahalagang impormasyon. May isang dating empleyado si Vanessa na nag-resign dahil sa unethical practices na ipinapagawa ni Vanessa. Ang pangalan niya ay Aling Sisa.
isang janitress na matagal nang nagtatrabaho sa Cortez Group. Si Aling Sisa? Tanong ni Bella. Anong kinalaman niya? Matagal na siyang nagtatrabaho sa office ni Vanessa. Nakita niya maraming bagay. Paliwanag ni Leo. Ayaw niya sanang magsalita dahil takot siya kay Vanessa. Pero sigurado ako may alam siya. At isa rin siya sa mga taong pinabayaran ni Vanessa para magkalat ng chismis. Kailangan natin kausapin si Aling Sisa. Sabi ni Bella, may determinasyon. Kailangan natin kumbinsin siya na magsalita. Masalimuot ang naging paglapit nila kay Aling Sisa. Sa una, takot ito magsalita. Natatakot ito na mawalan ng trabaho o kaya'y saktan siya ni Vanessa. Ngunit sa bawat pagbisita ni Bella at Leo, dinala nila ang kanilang mga natuklasan at ang kanilang pagnanais na maghanap ng hustisya. Aling Sisa, alam po naming mahirap, pero hindi po kami titigil hanggat hindi namin nalalantad ang katotohanan. Ang kailangan po namin ng tulong niyo. Hindi niyo po pwedeng hayaan si Vanessa na gawin ang mga masasamang bagay na to. Nako, natatakot po ako, Ma'am Bella. Si Ma'am Vanessa po, malakas siya. Kaya niya akong sirain eh. Sabi ni Aling Sisa, ang kanyang boses ay nanginginig. Pero mas malakas po ang katotohanan, Aling Sisa. At narito po kami para tulungan kayo. Sigurado akong marami pa kayong alam. At kung magsasalita kayo, magkakaroon kayo ng kapangyarihan. Sabi ni Leo. Pagkatapos na maraming pag-uusap, sa wakas, sumuko si Aling Sisa. Ikinuwento niya ang lahat kung paano siya pinabago ni Vanessa ng mga receipt at purchase orders, kung paano siya pinakalat ng mga chismis tungkol kay Bella, at kung paano niya sinabotahe ang mga deliveries. Ginamit po niya ako, Ma'am Bella. Kailangan ko lang po ng pera para sana ako may sakit eh. Ginawa niya po akong kasangkapan. Sabi ni Aling Sisa umiiyak. Hindi po kasalanan niyo yon, Aling Sisa. Ginipit lang po kayo. Ngayon, kailangan natin ipagtanggol ang katotohanan. Sabi ni Bella, niyakap ang matanda. Ang mga kwento ni Aling Sisa ay nagbigay ng mas malalim na ebidensya. Nagbigay ito kina Bella at Leo ng mga pangalan ng iba pang staff na kinasangkapan ni Vanessa at ang mga detalye ng kanyang modus operandi. Nagsimula silang bumuo ng isang timeline ng mga pangyayari, puno ng mga petsa, pangalan at transaksyon. Sa prosesong ito, napansin ni Bella ang isang kakaibang pattern. Sa mga financial record na sinabotahe, mayroong isang account number na paulit-ulit na lumalabas. Ito ay ginamit para sa mga false transactions, para itago ang mga ninakaw na pondo, at para sa pagbabayad sa mga staff na gumagawa ng masamang gawain. At ang account number na yon, hindi sa Cortez Group, kundi sa isang offshore account. Leo, tingnan mo to. Ang account na to, hindi to kasama sa financial records ng Cortez. At lagi itong lumalabas sa mga pinaghihinalaang transaksyon. Sabi ni Bella, itinuro ang screen. Sinuri ni Leo ang account number. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ang account na ginagamit ng isang tao na dating business partner ng Cortez Group. Isang taong nagtaksil sa pamilya ni Adrian Cortez noon. At halos mawala ang Cortez Empire. Isang dating kaibigan ng pamilya. Isang taong matagal nang kinamumuhian ni Adrian. Doon nagsimulang lumiwanag ang lahat. Ang twist, si Vanessa ay hindi nag-iisa. Mayroon siyang isang lihim na kakampi. Ito ang mismong taong nagtaksil sa pamilya ni Adrian noon. Ang taong yon na ngayon ay matanda na. May matinding galit pa rin sa mga Cortez dahil sa pagkakabunyag ng kanyang mga katiwalian. Matagal na niyang binalak na pabagsakin ang Cortez Group. At nakita niya si Vanessa bilang isang epektibong kasangkapan. Pinagsanib nila ang kanilang mga pwersa. Ang galit ni Vanessa sa pagiging nasa anino ni Adrian. At ang matagal ng pagnanais ng matandang negosyante na gumanti sa Cortez family. Ang mga peking impormasyon, ang mga sabotahe, ang pagkalat ng chismis, lahat ng to bahagi ng isang mas malaking plano na pinagsanib na puwersa ng galit ni Vanessa at ang pagnanais sa matandang negosyante na gumanti sa Cortez. Ang buong planong ito, nilayon hindi lang para sirain si Bella at Adrian, kundi para tuluyang pabagsakin ang Cortez Empire. Ang ebidensya,
unti-unting nabubuo. Ngayon, kailangan na nilang ilantad ang katotohanan. Ang araw ng charity event, na dapat ay isang selebrasyon ng pag-asa at pagkakaisa, naging sentro ng kontrobersya. Sa kabila ng mga sabotahe, ipinagpatuloy ni Adrian ang proyekto. Ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Ang youth center ay natapos, ngunit ang anino ng iskandalo ay bumabalot dito. Nakatayo si Adrian sa harap ng bagong youth center. Handa para sa ribbon cutting ceremony. Kasama niya si Vanessa, na nagpapanggap na suportado siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Naroon din ang mga board members, mga bisita at mga media. Ngunit bago pa man magsimula ang seremonya, nagulantang ang lahat nang biglang dumating si Bella, kasama si Leo at si Aling Sisa, at isang pangkat na mga reporter na hindi inanyayahan. Dala-dala ni Bella ang isang folder. Ang kanyang postura ay tuwid at ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Nagulat si Adrian. Nagulat din si Vanessa. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Miss Rivera, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Adrian, ang kanyang boses may halong gulat at pagkadismaya. Hindi ka inanyayahan. Nandito po ako, Mr. Cortez, dahil narito po ang katotohanan. Sabi ni Bella, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng kaba. Nandito po ako para ilantad ang mga kasinungalingan at ang mga taong sumira sa proyektong ito. At sa aking pangalan. Anong pinagsasabi mo, Bella? Tanong ni Vanessa, pilit na ngumiti. Huwag mong sirain ang magandang araw na to. Naghahanap ka na naman ng atensyon, ano? Hindi po ako naghahanap ng atensyon, Miss De La Cruz. Sagot ni Bella, ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Vanessa. Nagpapalaya po ako ng katotohanan. Inabot ni Bella ang folder kay Adrian. Mr. Cortez, basahin po niyo to. Ang lahat ng ebidensya ng katiwalian at paninira ay nandito. Ang mga pinaking dokumento, ang mga sabotahe, ang mga sadyang pagkalat ng tsismis, at ang mga taong nasa likod ng lahat. Kinuha ni Adrian ang folder at nagsimulang basahin ang mga nilalaman. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa bawat pahina. Ang mga pinekeng pirma, ang mga bank transaction na nagpapakita ng paglilipat ng pera sa offshore account, ang mga testimony mula kay Aling Sisa at iba pang staff na kinasangkapan ni Vanessa. At ang pinakamasakit po, patuloy ni Bella habang tinitingnan si Vanessa. Ang mastermind sa likod ng lahat ng ito ay wala nang iba kundi si Miss Vanessa de la Cruz. At kasama niya po ang inyong dating business partner na si Mr. de la Cruz, ang taong nagtaksil sa inyong pamilya noon. Nagsanib po sila ng pwersa para pabagsakin kayo at ang Cortez Empire. Ang huling mga salita ay nagdulot ng malaking hiyawan mula sa mga media at sa mga bisita. Nagulat ang lahat. Si Adrian, sa kanyang bahagi, tila nalumpo. Ang kanyang mukha ay namutla sa gulat at galit. Ang kanyang pinaka-kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang pagtataksil mula sa isang malapit sa kanya. Nagsisinungaling ka, Bella! Sigaw ni Vanessa, ang kanyang mukha ay naging pula. Ginagawa mo lang yan para sirain ang pangalan ko. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito. Hindi po ako nagsisinungaling, Vanessa. Sabi ni Bella, ang kanyang boses ay matatag. Narito si Aling Sisa, handang magpatunay, at narito rin ang mga testimonya ng iba pang staff na kinasangkapan mo. Lalong nagulantang ang lahat nang lumapit si Aling Sisa sa mic stand. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapangan. Totoo po ang sinasabi ni Ma'am Bella. Pinilit po ako ni Ma'am Vanessa. Ang lahat ng akusasyon laban kay Ma'am Bella, puro po kasinungalingan. Nagulat ang mga bisita, ang mga board members at lalo na si Adrian. Ang kanyang ulo umiikot. Ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang kanyang childhood friend, ang gumawa ng ganito kalaking pagtataksil. At ang kanyang pagdududa kay Bella, isang malaking pagkakamali. Vanessa, kailangan mo ipaliwanag ang lahat ng to. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng galit. Wala akong kailangan ipaliwanag! Sigaw ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Kasalanan mo yan, Adrian! Palagi ka nalang bida! Palagi ka nalang mas magaling!
Kaya karapat-dapat ka mawala sa mundong to. Sa pagharap na to, tuluyang nalantad ang katotohanan. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Vanessa. Ang kanyang galit at inggit naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nang malaman ni Adrian ang buong katotohanan, humingi siya ng tawad kay Bella. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Bella, patawarin mo ko. Naging bulag ako sa katotohanan. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Hindi ko pinakinggan ang puso ko. Okay lang po, Adrian. Ang mahalaga po, lumabas na yung katotohanan. Sabi ni Bella, ang kanyang mga luha ay hindi maitago. Ngunit ngayon, luha na to ng ginhawa. Tinawag ni Adrian ang kanyang legal team at security. Vanessa de la Cruz, arestuhin siya. At sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang kanyang mga ginawa. Hindi lang sa Cortez Group, kundi pati na rin sa pangalan ni Bella Rivera. Sa harap ng lahat, ipinatalsik ni Adrian si Vanessa sa kanilang negosyo dahil sa katiwalian. At sisiguraduhin niyang haharap ito sa kinakaharap na kaso. Ang kanyang mga plano na pabagsakin ang Cortez Empire, tuluyang nawasak. Ang kanyang pagbagsak, kasing tindi ng kanyang ambisyon. Lahat nagulat. Ang mga media nagkumpulan. Kinukunan ng litrato at video ang bawat pangyayari. Mula sa pagiging accused, si Bella ay naging bida. Ang kanyang pangalan ay nalinis at ang katotohanan nanalo. Ang araw na yon ay hindi lang pagbubukas ng youth center, kundi ang araw din ng pagbubukas ng panibagong kabanata sa buhay ni Bella at Adrian. Pagkatapos ng kaguluhan, umuwi si Bella na may halo-halong emosyon. Ang kanyang puso ay magaan dahil sa pagkakabunyag ng katotohanan. Ngunit may bahid pa rin ng sakit mula sa mga nangyari. Ang pamilya niya, lalo na si Aling Inday, sobrang saya para sa kanya. Bella anak, proud na proud ako sa iyo. Pinatunayan mo ang iyong sarili. Lumabas ang katotohanan. Sabi ni Aling Inday, yakap-yakap si Bella. Salamat po tita. Salamat po sa tiwala niyo sa akin. Sagot ni Bella, nakaramdam ng ginhawa. Kinabukasan, isang bouquet ng puting rosas ang dumating sa kanyang apartment. Kasama ang isang sulat galing kay Adrian.